mukhang very interesting ang pangyayari lalo na sa Showtime dahil tumataas at tumataas ang ratings at ang nakakabigla, gustong i-boycott ng mga tao. Ay, masakit sa ulo, hindi ba? Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up! ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga Kuyakoy, this is Kuya Mike, ang Kuya Noy sa Amerika, and this is for the Kuyakoy List. So, mukhang very interesting ang pangyayari lalo na sa Showtime dahil tumataas at tumataas ang ratings at naungusan na nga ang Itbulaga for several days. Muntik-muntika na for the whole week. Probably that was last week na mataas ang ratings ng It's Showtime. At ang nakakabigla, gustong i-boycott ng mga tao. But before that, I have very exciting news para sa ating kapwa Filipino-Americans or even Filipino-Canadians kung saan makakapagbigay ako ng mga exclusive videos para sa inyo and would like to find out pa more yung ating buhay Amerika where we'll be able to even share, talk to each other in a very intimate setting. Ito yung membership program ng The Kuyakoy List. So this is The Kuyakoy List exclusives para sa mga kababayan natin here in the United States and even in Canada. Just click on that membership button. It will delve wide range, mga shopping tips sa pagluluto, travel, at tungkol sa buhay-buhay bilang immigrant o citizen sa ating adopted na mga bansa. Why not? Even politics. Kung napapag-usapan natin yung politics sa Pilipinas na mukhang alam naman natin na kung ano ko, kumbaga doon tayo sa tama. Lalo na dito sa Amerika, ganun din ako para lang sa tama at maayos na democracy here in the United States. So join na as members ng The Kuyakoy List exclusives. It's just $1.99. Napakababa po niyan per month para to support the channel. So, yun nga, for how many weeks, particularly this January, tuloy-tuloy na pag-akyat ng ratings ng It's Showtime. At nauungusan na nga ang Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Kumbaga, nakuha na ng It's Showtime family, lalo na ni Vice, yung formula para tumaas yung ratings for the urban setting, lalo ng AGB Nutam. Kasi I'm very confident if it's Kantar nationwide, napakataas at mas mataas pa talaga ang ratings lagi ng Showtime. Pero itong sa AGB Nutam na mas focused sa urban setting at karatig puok ng urban Manila, doon parang a little dehado ang It's Showtime. Pero ngayon, talagang umakyat na. Almost consistently, And it's because of yung bago nilang pakulo na especially for you. Talagang tutok ang mga tao at talagang parang marites mga tao sa kwento ng buhay-buhay ng mga ex-lovers na ito. Whether puppy love, first love, or even yung may edad na, yung marrying age, and even right now, sa isang artista na si Via Veloso. And that particular Saturday segment na kung saan si Miss Via Veloso ang naging featured person na naghahanap ng kanyang magiging kaibigan for the future and possibly kaibigan. And particular episode, ang pinakamataas na rating ng It's Showtime for many, many years now. Since nawala na ang franchise, the thing is, maraming asar. Marami ang galit. Marami ang nagsalita na bakit pinababalik ang isang Carla Estrada sa It's Showtime. After all, again, itong si Carla Estrada ay sumapi sa party list ng Tingog noong 2022 and she had to get out of Magandang Buhay and ABS-CBN in particular. Dahil nga siya ay naging third nominee
ng itong party list na to na actually ang isa rin sa mga sumuporta sa pagsara mismo ng ABS-CBN. And I tell you, nung nalaman ko nga noon na parang why, at parang hindi ma-explain ito ni Carla Estrada. Itong Carla Estrada na to, parang maka-ABS-CBN, alam niya na yung anak niya na si Daniel Padilla, taga ABS-CBN, kumampi doon sa pinaka nagsara ng ABS-CBN and now running as party list. Kung titignan nyo, ang party list na ito ay led by the Romualdeses, Speaker Martin Romualdez, na kamag-anak, pinsan ni Bongbong Marcos. Kumbaga, morally, politically, talagang why? Bakit? Again, ano kaya ang nangyari doon na before, parang kakampi sila ng mga Rojas, lalo na dun sa panahon ni Mar Rojas na for the presidential election. At biglang, ayun, pumunta na sa mga Romualdez. Now, another thing regarding the Romualdeses, itong Romualdez na to ay binili, I think, the controlling shares ng radio network ng ABS-CBN. Used to be DZMM. Ngayon, naging teleradyo na. Bakit ang ABS-CBN ay nakipag-tie in with the Romualdeses? Masakit sa ulo, hindi ba? That's how it is right now. Kapit sa patalim ba ito? I understand yung asar at galit. Pero alam mo, ang nagpaano lang sa akin? Ang nagpababa lang ng blood pressure ko. At kumbaga, para bang, in a way, sige, sisikmurain ko na ito. It's because of Daniel Padilla. Daniel Padilla has been consistently with the correct and more morally grounded na mga politicians. Talagang pinaglaban niya ang ating dating Vice President na si Leni Robredo. Very consistent. In a way, parang oo na rin. And after all, Daniel Padilla, even with the bruhaha na mga nangyari because of the love life na ngayon ay ex-partner na niya, itong si Catherine Bernardo, still pumirma pa rin with ABS-CBN. It shows his loyalty. But more than that, pinapakita pa rin niya na consistent siya, si Daniel Padilla, sa pag-iisip kung ano yung tama. So, in a way, parang pinagbigyan ko na rin si Carla Estrada. But any case, so right now, talo siya. Hindi siya nakapasok sa Kongreso. Probably much better that way. And right now, nasa face-to-face. Pero hindi pa rin siya nakakapasok sa ABS-CBN until nakita ko nga siya sa contract signing. Now, again, because naging warm na yung relationship, having Daniel Padilla as exclusive talent ng Star Magic of ABS-CBN Studios, naging a little more cordial na ang relationship ABS-CBN with Carla Estrada. Now, marami ang nagsasalita galit kay Carla Estrada. So in a way, pagbigyan na lang muna natin. After all, yung anak niya na si Daniel Padilla was there. Hinayaan niya si Daniel to support the correct candidate. I don't know if there's going to be more of Carla dahil alam nyo naman na talagang barkada ni Vice itong si Carla. And I think even Carla Estrada has made mention na mataas yung ratings ng particular day na yon because of them. So, and yet, very interesting, itong mga Romualdeses, lalo na si Martin, may-ari na ng teleradyo. And of course, alam naman natin, kung tama yung mga sinasabi ng mga iba, ng mga political na mga commentators, gustong-gusto maging presidente ni Martin Romualdez sa year 2028. Is ABS-CBN now sleeping with the enemy? In any case, again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Koy List. It's a brands, branding, and shopping channel. Subscribe po kayo. Hit on that notification bell. Make sure you hit on that notification bell dahil marami ang hindi nakakapanood ng vlogs dahil hindi nakahit dun sa notification bell. Please like it. Please like it para maipasok sa algorithm ng YouTube.
Check on the website, kuyakoylist.com. And again, ito po si Kuya Mike, malamang nakaisa-isa at kauna-unang affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States at ang Kuya nyo sa Amerika. This is for the Kuya Koy List.